Breaking news! Naku po, seryosohang usapan to. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang kanyang mabigat na mensahe patungkol kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Kibuloy matapos ang hindi matapos-tapos na paghuli sa pastor. Kaliwat kanan na ang operasyon na ginagawa ngayon ng PNP pero tila malaking katanungan ay bakit hindi pa din mahuli-huli ang pastor? Bakit kasi hindi pa lumabas? Sino ba ang dapat managot? May malaking tao ba sa likod nito? Kaya naman mga kababayan, wag nating papatagalin ang balitang to. Samahan niyo ako, sabay-sabay nating alamin ang pinakamainit na balita sa araw na ito. Apollo Kibuloy, question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Ito ang naging matapang na hamon ng ating Pangulong Bongbong Marcos matapos questionin ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga private people na tumutulong sa gobyerno na mahuli ang nasabing pastor noong nakaraang buwan. Hinamon ng Pangulong BBM na magpakita na lang ito at ipaliwanag din ang kanyang motibo sa batas. Para sa update sa balitang ito, kasalukuyang nakabantay pa din ang kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para tugisin ang pastor. Ang nakapagtataka lang dito mga kababayan, sa dami-dami ng balita sa TV at radyo, mukhang walang press conference ang mga Duterte tungkol dito na sila tong mga kilalang leader sa Davao City. Tanging mga press statement lang ang inilabas ng kampo ng mga Duterte. Samantala, ibinasura din ng gobyerno ang mga akusasyon ng mga aksyon na ginawa laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy na may motibo sa politika. Habang naghahanda ang Philippine National Police na isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy, binigyang diin ni Bersamin ang kahalagahan ng paglalapat ng batas laban sa isang pugante. Humigit kumulang 2,000 policemen ang lumusob sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin District, Davao City noong weekend para isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kaso sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kinasuhan din siya ng Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act No. 9208, gaya ng amyendahan isang non-bailable offense. Wala pa dito mga kababayan ang mga kasong isinampa na patong-patong ng United States of America. And for your information mga kababayan, isa si Pastor Apollo Kibuloy sa mga FBI wanted watch list. Para naman sa akin mga kababayan ay napakasimple. Kung totoong inosente si pastor, bakit hindi na lang niya harapin ang batas at i-explain sa Korte Suprema ang kanyang panig? Siguradong didinggin siya ng gobyerno at isa sa ilalim naman ito sa due process. Ito ay para matapos na ang gusot ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa Davao City at para wala ng kahit isang Pilipino ang madadamay pa sa gulong ito. Ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang Kingdom of Jesus Christ Church o KOJC ni Apollo Kibuloy sa Los Angeles chapter kahapon ng umaga kaugnay sa reklamong human trafficking. Naaresto ng mga otoridad sa operasyon ng dalawang local church leaders ng grupo na kinilalang sina Gia Kapaktulan, 59 years old at Marisa Duenas, 41 years old. Ang dalawang suspect ay sinasabing mga top administrator na naturang grupo at may direktang komunikasyon sa leader ng samahan na si Apollo Kibuloy na nakabase sa Pilipinas. Bukod sa dalawa, arestado rin ang isa pa nilang kasamahan na si Amanda Estopare, 48 years old na nasa Virginia, USA. Batay sa reklamo na tanggap ng mga otoridad, pinepeke umano ng mga suspect ang immigration document ng kanilang mga miyembro at sa pilitan nilang dinadala sa iba't ibang lugar ng Amerika upang manghingi ng abuloy.
May target pa umanong halaga na dapat maabot ang mga miyembro sa paghingi ng abuloy at kapag ito ay nabigo ay sinasaktan pa umano sila ng kanilang pamunuan. Batay sa opisyal na news release ng FBI, minamanipula umano ng grupo ang visa application ng mga miyembro nito at sinasabing sila ay aawi sa isang concert. Ngunit pagdating sa Amerika ay kinukuha ang mga passport ito at ginagawang fundraiser o sapilitang paghihingi ng abuloy para sa kanilang Children's Joy Foundation. Dagdag pang racket ay sinasailalim sa illegal marriages ang mga makakakuha sa kota. Isa pa ito sa naungkat ng FBI. Iniimbestigahan ito ang 82 documented illegal marriages na isinagawa ng grupo sa loob ng nakalipas sa 20 years. Natuklasan na rin ng FBI na umabot na sa halagang $20 million o katumbas sa mahigit na 1 bilyong piso ang nakalap ng grupo mula 2014 hanggang 2019 sa paghingi ng abuloy na ipinapadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano o private jet ng grupo. Ayon sa report, ginagamit umano ng grupo ang perang nahalikom sa naturang fundraising sa operasyon ng samahan at upang pondohan rin ang marangyang pamumuhay ng leader na si Kibuloy. Pero ayon sa news release, walang ebidensya nagsasabing na may natutulungan ang foundation ng mga bata maging gastos umano sa pagsweldo ng mga workers nito. Maliban sa sinagawang raid sa Van Nuys compound ng grupo, nag-execute din ng search warrant ang FBI sa chapters ito sa Glendale, Los Angeles at 3 pang lugar sa LA. Gayon din sa 2 lugar sa Hawaii na affiliated dito. Ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika ng wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy ng Simbahang Kingdom of Jesus Christ. Kaugnay ito sa indictment o rekomendasyong kasuhan si Kibuloy ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling ng isang federal grand jury sa U.S. Court sa Central District ng Santa Ana, California State. Ayon sa FBI, may inilabas na federal warrant para kay Kibuloy noong November 10. Sa abiso ng FBI sa kanilang website, kaugnay ito sa umano'y partisipasyon ni Kibuloy sa Anilay labor trafficking scheme sa pamamagitan ng pagdala sa ilang miyembro ng grupo ni Kibuloy sa Amerika gamit ang mga pineking visa para pilitin umano silang humingi ng donasyon para sa isang umano'y peking charity. Sabi ng FBI, napunta raw ang mga donasyon sa pagtustos ng gastos ng simbahan at maluhong pamumuhay ng mga lider nito. Ang mga miyembro raw na makakapag-solicit para sa simbahan ipinapasok sa mga huwad na kasal o ikinukuha ng mga peking student visa para patuloy na manatili sa Amerika at makahingi ng donasyon. Sabi rin ng FBI, may mga babae raw na nirecruit para maging personal assistant si Kibuloy para maghanda ng pagkain, maglinis ng bahay nito, magmasahe at makipagsiping umano kay Kibuloy. This church in Waipahu, a dark secret hiding an alleged global sex trafficking ring. The leader of the Philippines-based Kingdom of Jesus Christ, Apollo Carion Kibuloy, claiming to be the Son of God, now part of a federal indictment, charged with bringing girls and women to the U.S. and forcing them into sex acts with church leaders, using religion and power as a threat. Telling women that they would be eternally damned if they didn't have sex with a church leader was literally part of the knife at the throat to these victims.